Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa inyo, Senator Tol. Ay, magandang umaga, Cecil. Magandang umaga sa ating mga subaybay, lalong-lalo na po sa Cebu at sa Dagupan at sa Kabikulan. Ngayong mainit na umaga. Mamaya, mainit na, Cecil. Magandang umaga sa inyo lahat. Yeah. At magandang umaga. Magandang umaga lalo na, Sentol, sa ating mga kababayang manggagawa. Yan. Opo, nasa Baguio dapat ako ngayon. Hindi ako nakatuloy. Meron tayong jobs fair sa Baguio City sa mga manggagawa. Mayor Magalong, pasensya na, pero nandyan po lahat yung mga tao ko ngayon sa Baguio City para po sa isang jobs fair sa Baguio City. Oo nga pala, kabi-kabila yung mga jobs fair sa iba't ibang panig ng bansa, Sentol, ngayong araw. Correct, oo. Labor Day, May 1. Bilang bahagi nga po ng paggunita sa araw ng paggawa ngayong araw. At ang daming piyesta ngayon, St. Joseph the Worker. Ang daming piyesta, kaliwat kanan din po ngayon. Oo nga pala, Mayo na, no? Buwan na nga pala na Mayo. St. Joseph the Worker. Ayun, pista ng St. Joseph the Worker. Ayun, Sentol. Oo, at kahapon, Sentol, nako, nababanggit mo yung mainit na panahon. Kasama mamaya sa mga protesta ngayong Labor Day, ang forecast, Sentol, ng Pag-asa ngayong araw, 35 mga lugar, yung pwede raw na makaranas ng dangerous level na heat index. Yun. Kahapon, nasa 34 na mga lugar yung nakapagtala ng dangerous level na heat index. At kasama po dyan ang Metro Manila. Yun. At kaya ingat-ingat po tayo ngayong araw na ito. Mamaya makakapanayam natin ang Secretary of Science and Technology para mapaliwanag din ng kaunti yan. Kahapon nag-hearing kami sa Senado tungkol dyan at marami pang ibang issues. At kahapon din, yung panukalang batas na iyong isinusulong, Sentol, kaugnay na daragdag ng mga regional trial court sa bansa. Naka-approve na po tayo kagabi, mga alas 7 ng gabi, mga 12 batas po yun na-approve on second reading. Siguro next week yung another 12. Ano po yan? 24 po yan sa buong Pilipinas para po mas madali ang access sa mga husgado. So, abangan po natin next week. Baka makompleto ko yung 24 na batas na ma-approve. Record-breaking din po yan. Kung may record-breaking na init, record-breaking din po yan na 24 na batas kaagad. Wow. At ibig sabihin, Sentol, yan ng tuluyan, magkakaroon ng mas mabilis, mas magiging efficient. Yes. Yes, marami kasi mga lugar tayo na walang husgado, gaya ng Dinagat Island, Silang Cavite, ang daming tao pero walang husgado. So, yun po yung matutulungan yan. Ayun, Sentol. Anyway, bago tayo lumakas sa ating talakayan, Sentol, puntahan muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong 1 ng Mayo, araw ng paggawa, mababang presyo ng bigas isinusulong ng Kamara. DWIZ Balita. Alokasyon sa tubig mananatili sa harap ng matinding init ng panahon. Mga mag-aaksaya ng tubig posibleng pagmultahin. DWIZ Balita. Kaso ng heat-related illnesses sa mga bata umabot na sa 67 ayon sa DOH. DWIZ Balita. 3 katao patay sa karambola ng mga sasakyan sa Quezon City. Bus driver na sangkot sa aksidente, inisyuhan na ng show cause order ng LTO.
DWIZ Balita. Paggamit ng e-vehicles bilang pampublikong transportasyon, matatagalan pa ayon sa DOE. DWIZ Balita. At pagbalik sa lumang school calendar, ipinanawagan ng DepEd kay Pangulong Marcos. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, sinisikap na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Yan ang inanunsyo ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez para maibalik sa National Food Authority ang kapangyarihan na makapagbenta ng mas murang bigas. Ayon kay Speaker Romualdez, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-utos na pababain ang presyo ng bigas sa merkado, kaya target na mabawasan ng 10 pesos hanggang 15 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas o gawing 30 pesos kada kilo mula sa kasalukuyang 40 pesos pataas, kung saan ang NFA ang magbebenta nito sa taong bayan sa Hunyo. Sinabi pa ng opisyal na misyon din nila ang pagpapatupad ng 20 pesos kada kilo ng bigas kung maamyandahan ang RTL. Ngunit talagang mataas ang halaga ng bigas sa world market. Samantala, handa namang makipag-ugnayan ng Kamara sa tanggapan ng Pangulo para masertipikahang urgent ang panukala upang maipasa ito bago ang sine die adjournment ng Kongreso sa Mayo. DWIZ Balita. Sana magtuloy-tuloy yan, Sentol, yung gagawin ng Kamara na pag-amyenda sa RTL para mapababa yung presyo ng bigas. At saka yung mahabang usapin to para patungkol sa sa NFA at siguro pag-akit sa Senado yung counterpart measure mapapabilis din. Ayun, kasi kung compared mo last year, ang ilang 30% yata ang itinaas ng presyo ng bigas Sentol, hindi na bumababa sa 50 pesos kada lasa rin kasalukuyang presyo. Correct. At nakikita natin yan sa mga palengke report natin. Mamaya makikita natin yan, Cecil. Yes, Sentol. Samantala sa iba po mga balita, welcome development po ito dahil wala na pong balak ang National Water Resources. Ngayon, nabawasan ang alokasyon ng tubig sa Maynilad at Manila Water mula Angat Dam ngayong araw hanggang Mayo 15. Yan po ang inanunsyo ni Environment Undersecretary Carlos Primo David, kung saan mananatili sa 50 cubic meters per second ang water allocation. Paliwanag ni Undersecretary David, ito ay para matiyak na sapat ang supply ng tubig sa dalawang concessionaire para maiwasan ang water interruption. Dagdag pa ng DENR, magkakaroon ng 1 cubic meter per second na water allocation ang Maynilad mula National Irrigation Administration para matugunan ang demand sa tubig ng mga consumer. DWIZ Balita. Maigi naman kung sa ganun, Sentol, mananatili ang kasalukuyang alokasyon ng tubig. Ibig sabihin, maiiwasan yung water interruption. Correct. Hinihintay natin yung Agua de Mayo. May sinabi Agua de Mayo. Kung uulan talaga ngayong Mayo para madagdagan na yan at maipsan din tong init ng paligid natin, Cecil. Yes, o nga, Sentol. At napag-uusapan po ang paggamit sa supply ng tubig pag-aaralan ng Department of Natural Resources o ng Department of Environment and Natural Resources kung maaaring parusahan at pagmultahin ang mga hindi magtitipid ng tubig. Yan po inanunsyo ni DNR Undersecretary Carlos Primo David, kung saan magiging istrikto ang gobyerno kapag naging critical na ang water level ng bansa. Gayunman, sa unang 2 linggo ngayong buwan, pakikiusapan muna ng pamahalaan ng publiko na magtipid ng tubig. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na ang DNR at Metropolitan Water Works and Sewerage System sa Department of Interior and Local Government para bantayan ang mga aksyong nakakaaksaya sa tubig. DWIZ Balita. Sa iba pa, naitala ng Department of Health ang 67 kaso ng heat-related illnesses sa mga individual, edad 12 hanggang 21. Ayon kay Dr. Vito Roque, Epidemiology Bureau, naiulat ang mga nasabing kaso sa pagsisimula ng taon hanggang nitong Lunes, Abril 29. Kabilang sa mga ito, isang estudyante sa Ilocos Region na nakaranas ng hirap sa paghinga dahil sa matinding init. Habang iba pa sa Central Visayas kung saan halos 40 estudyante ang nakaramdam ng pananakit ng tiyan, hyperventilation at palpitation sa gitna ng performance para sa isang street dance competition. Dahil dito, nanawagan si Dr. Roque sa mga paaralan na iwasan muna ang pagkasagawa ng outdoor school activities o iba pang programang mabibilad ang mga estudyante
sa init ng araw. DWIZ Balita. Tanggap po tayo na pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mungkahing 4-day workweek ban solution lamang umano ayon sa isang dating kongresista. Ang report mula kay Patrol Number 11, Tina Nolasco. Tinawag nga ni dating Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite na band-aid solution lamang ang panukalang 4 na araw na pasok kada linggo bilang solusyon sa hirap ng mga empleyado sa pagbiyahe at matinding init ng panahon. Ayon kay Gaite, magdudulot lamang ng problema sa kalusugan, negative working condition at hirap sa na pagbiyahe ang nasabing rekomendasyon. Anya higit na kailangang bigyang pansin ang working condition, pagkakaroon sa kalusugan ng mga manggagawa at pagtiyak sa ligtas at maasang serbisyo sa transportasyon. Ngit pa nito, dapat bigyang prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga manggagawa at magbigay ng konkretong solusyon sa problema, hindi ang paglaruan ang schedule. Una nang inihayag ng Civil Service Commission na pwedeng magpatupad ng 4-day work week basta taabot pa rin sa 40 ang bilang ng oras ng trabaho kada linggo o katumbas ng 10 oras kada araw. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa driver at may-ari ng bus na nakapangga sa ilang motorsiklo at van sa Quezon City na ikinasawi ng 3 katao at 17 iba pa na sugatan. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, suspendido na ng 70 araw ang lisensya ng driver habang inalarma na ang Nissan bus na may plakang TXY 610. Kaugnay nito, mainihahanda ng kaso ang Quezon City Police at LTO laban sa bus driver na si Rolly Canapi Pascua. Pinadadalo rin ang kagawaran ng driver-ari ng bus sa pagdinig ng LTO National Capital Region Office sa Mayo 9. DWIZ Balita. Aminado ang Department of Energy na matagal-tagal pa at mahaba-haba pa ang panahon na bubunuin nila para maipatupad ang isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paggamit ng electric vehicles sa buong bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Energy Undersecretary Felix William Puentebella na sa kanilang pulong kay Pangulong Marcos kahapon, inireport nila na hanggang nitong nakalipas na taon, mayroon lamang 7,000 e-vehicles sa bansa mula sa kabuang 14 na milyon na mga nakarehistrong sasakyan. Sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act, inaatasan ng DOE na itaguyod at isulong ang e-vehicles. DWIZ Balita. Tanggap muli tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Dating school calendar, target na ibalik sa susunod na taon. Report mula kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Target ng Department of Education na paikliin ng 2 buwan ang calendar sa susunod na taon bilang bahagi ng mas agresibong panukala para maibalik na sa dati ang school calendar kung saan ang bakasyon ng mga mag-aaral ay buwan ng Abril at Mayo kung kailan matindi ang init na nararanasan. Bagamat ang sinusunod ng DepEd ay 2-year timeline para sa gradual o dahan-dahang pagbabalik sa old calendar kung saan ang pagbubukas ng klase ay buwan ng Hunyo at nagsasara sa buwan ng Marso nang hindi kinakailangan mabawasan ang araw ng bakasyon ng mga estudyante at mga guro. Pero sa gitna ng mga panawagan na agara ng ibalik sa dati ang school calendar para maiwasan na may klase sa panahon na matindi ang init, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education na nagpresenta na sila ng ilang alternatibong timeline sa Office of the President. Kabilang na nga rito ang mas agresibong alternatibo, ito ay ang tapusin ang klase sa buwan ng Marso sa susunod na taon. Mas maaga ito ng 2 buwan kaysa sa nakaschedule na pagsasara ng klase. Hiniling ng DepEd sa committee na hayaan muna si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na masusing pag-aralan ang kanilang isinumite na agresibong timeline para sa pagbubukas at pagsasara ng klase sa susunod na taon kung saan ay target na nga na ibalik sa dating school calendar kung saan magbubukas ang klase sa buwan ng Hunyo. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, lilingkod ng tama. DWIZ Balita.
Kaugnay pa ring balita na nawagan ng Department of Education kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamagitan ng isang liham para mapabilis ang transition sa lumang school calendar. Ayon kay Education Assistant Secretary Francis Bringas, nakasaad sa liham ng DepEd kay Pangulong Marcos ang agresibong panukala para maibalik sa dating school calendar ang susunod na school year 2024 hanggang 2025 na magtatapos sa March 2025. Ginawa ni Assistant Secretary Bringas ang pahayag sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education tungkol sa epekto ng sobrang init na panahon sa pag-aaral ng mga estudyante at inilatag din ng opisyal ang dalawang school year timeline sa pagbalik sa June to March na school calendar. Sa ilalim ng proposal, magtatapos ang school year 2024 to 2025 sa May 2025, magtatapos naman ang school year 2025 to 2026 sa April 16, 2026, habang balik na sa dating schedule ang school year 2026 to 2027 kung saan magisimula ang klase sa Hunyo ng 2026 at magtatapos sa Marso ng 2027. DWIZ Balita. It makes sense talaga na mapabilis yan, Sentol, yung pagbabalik sa lumang school kasama calendar. ako sa hearing kahapon. Kasama ako sa hearing dyan kahapon at isa po yan sa mga binuksan natin. Napag-alaman natin na yung palang Task Force El Nino, hindi pala lahat. Konti lang na agencies. Kaya yung mga tinatanong ko, yung Department of Tourism, bakit hindi nakakabigay ng mga abiso, ganun din yung DepEd, sila pala pinatatawag lang. Kahapon ko nalaman yun. Hindi sila mismong bahagi ng Task Force El Nino. Yes. Ayun. Itong DepEd kaya, Sentol, kasi may Hindi rin. Pinatatawag din. Nalaman ko yun doon kahapon kasi sinasabi ko, bakit hindi kagad ito lumalabas? Kasi tinatawag lang sila. So ito siguro yung mga dapat mabago, yung mga agencies na involved talaga, yung tourism, agriculture, education, dapat talagang kasama doon. Oo, mamaya malaman din natin yan kay DOST Secretary Solidum kasi mukhang bagong norm na yung ganito mga extreme weather events, Sentol So, tinanong ko rin kung mauulit yan next year. Hindi pa nila alam. Kasi kung mauulit yan next year, tama lang yung paglilipat ng school calendar. Kung ito ay weather abnormality lang ngayon 2024, baka iba yun. Yes, Sentol. Kaya lang last year, ganito rin ang 2023, ganito rin yung... natin kay DOST Secretary mamaya. Yes, Sentol. At samantala, sa punto pong ito, bigyan daan po muna natin ng commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:22 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Sentol. Ito na, nasa linya na po ng ating komunikasyon. Walang iba kundi ang kalihim po ng Department of Science and Technology, Secretary Renato Solidum Jr. Good morning po. Morning, Secretary. Secretary Rene, magandang umaga po. Si Senator Tolentino to, magandang umaga po, sir. Yes, Senator. Good morning. Ay, kamusta po kayo? Naku, maraming mga issue ngayon na siguro kayo po ang makakatugon. At patungkol po ito dito sa nararanasan nating init. Kahapon tinanong ko rin ito, hindi lang ako satisfied doon sa sagot. Ano po ang itong nararanasan ng mga kababayan natin, itong init? Ang ginagamit na salita lagi ng inyong kagawaran ng Pag-asa ay heat wave, heat index. Kailan po gagamitin yung heat wave? Ano po ang pagkakaiba nito? Hindi po tayo gumagamit ng salitang heat wave, kundi may categorization. Kung ang heat index mo ay 40 to 50 degrees ay danger level. Yung paglagpas ng 50, ito na po yung parang very high ang danger level. Extreme danger level ang ginagamit. Hindi po gumagamit ng heat wave na categorization ng Pag-asa. Ayun. So ano po ang dahilan nito? Kasi may mga turista rin po tayong dagsaan dito, nag-iimbita tayo, nakikita ko sa airport, papunta ng Cebu, papunta ng Panglao. So itong mga turista natin, familiar po yung salitang heatwave. So, wala kaya implikasyon nito? Wala naman po. Basta
pumalo ng mahigit 40 degrees ang temperatura sa ibang bansa. Ang kailangan kasi tuloy-tuloy na mga sa ibang bansa ilang araw, 3 araw, tatawagin nilang heat wave. Pero dahil dito sa ating bansa ay masanay tayo sa init. Yung heat index, hindi mo kailangan ng 3 araw na init, kundi init sa araw na na-expose ka, delikado na sa katawan ng tao yun. Ayun. So, Cecil, baka ikaw may tanong Yes, kay Senator. Secretary. Maaga natin kinalampag. Opo. Yes, Senator. Secretary, ang Pilipinas po ang isa sa mga bansa sa buong mundo na pinakalantad sa epekto po ng global warming. We believe ito pong extreme weather events na to, no, na pinalala po ng El Nino phenomenon, possibly attributable po sa global warming. Meron po bang pangangailangan na mas palakasin, paghusayin po ang capacity and resources ng DOST para in the future tayo po ay mas maging handa? Kasi napakahalaga po ng data Kasi yan po yung pinagbabatayan ng response ng gobyerno sa mga weather events na nararanasan po natin. Tama naman po kayo, hindi tayo tumitigil na mag-improve ng ating monitoring and forecasting systems sa kadahilan ng ang klima talaga ay nagbabago. Sa kasalukuyan, meron po tayong mga global models na ginagamit. Pero ngayong taon, sisimulan na po natin yung research sa paggamit ng artificial intelligence upang mas mapalayo pa ang forecast from 2 days to 14 days at mapabilis ang analysis na 3 hours to 15 minutes para talaga mabigyan ng karampatang datos ang ating mga kababayan at ang industriya upang makapag-decision sila ng tama. Siyempre, pagdating naman sa extreme na mga events like bagyo, ay patuloy po tayong maglalagay pa ng mga Doppler radar sa paligid ng Pilipinas. Kasi sa ibang bansa po, 1 week yung kanilang forecast Sa atin po, 2 days yung published forecast when it comes to heat index sa website ng Pag-asa. Kasi ang heat index ay calculated lamang. Formula po yan. Ang 10-day forecast po natin ay actual temperature. May 10-day forecast po tayo. So kung gusto mong isipin ano yung heat index, yung ramdam mo na init, usually mga 5 degrees centigrade ang idadagdag mo. Secretary, may mga plano po ngayon na yung narinig nyo siguro kanina, kahapon, yung babaguhin na uli yung school calendar. Next year ba ho? Ganito rin yung ating forecast? Titingnan natin kasi yung La Nina, siyempre magta-transition na tayo sa La Nina at ang porsyento ng posibilidad na magaling na 60% by June, July. So, kung matutuloyan baka last quarter ng 2023 and first quarter ng 2024 ay may pag-ulan pa tayo. So, titignan natin kung magiging kapareho kasi ang La Nina naman ay may dalang moisture o tubig kaya hindi masyadong mainit. Kasi nagpaplano na tayo for 2025. So, yung plano natin for 2025 ay based on existing conditions. So, tama ko kaya yun, na gano'n na nga talaga yung plano natin. Baguhin na lahat yung, siguro hindi lang itong school calendar, pati yung mga personal na mga pangangailangan ng iba't ibang mga negosyante, baka i-adjust na rin nila. Ang school kasi, ang exposed po kasi sa mainit na panahon, mas exposed ang mga bata at mga more than 50 years old. No? So yun po yung talagang kailangang pag-ingatan. At pwede naman tayong magkaroon ng kahandaan pagdating sa init. Ang problema lang sa mga eskwelahan, mainit talaga yung mga struktura. Kaya siguro kailangan ding baguhin ang mga schools na nilalagay. Kung walang aircon, dapat may heat insulator para hindi masyadong mainit yung loob ng mga eskwelahan. Cecil? Opo, yes po. Secretary, kanina nabanggit po ni Sentol na lumabas po sa pagdinig kahapon sa Senado na kumbaga yung mga ahensya na bahagi po ng Task Force El Nino, hindi po ganun kalawak. Ano po? Dito po sa preparasyon para sa paparating na La Nina, may pangangailangan po ba na mas lawakan, dagdagan yung mga ahensya ng gobyerno na involved para po mas mapalakas yung ating paghahanda at yung ating magiging response po? Gusto ko lang linawin, yung
yung buong National Disaster Risk Reduction Management Council, involved yan sa lahat ng mga problema, drought o La Nina o iba pa. Yung Presidential Task Force na ginawa, ayaw ni Pangulo na napakaraming ehensya, ang pinili lang niya ay yung policy making agencies kasama ang DOST kasi kaming magbibigay ng data. Pero pagdating sa implementation ng action, lahat kasama, from national agencies to local government and even the private sector. So, wala pong pinagkaiba yun sa normal operation ng NDRMC. Okay po, Secretary. Yung ano pong preparation for now po sa La Nina ng inyong kagawaran? Ang preparation sa La Nina will be similar to previous preparations na kailangan ready sa mga extreme rainfall events, sa mga baha. At siyempre, ang tinutugunan natin ngayon ay yung transition to La Nina, kaya lalong na-extend yung ating period na masyadong tubig. Dahil yung transition months bago mag La Nina, walang masyadong dalang tubig yan. Kaya yung ibang mga probinsya hanggang August ay may drought condition pa. So yung tinututukan ngayon ay El Nino at drought. At siyempre, yung mga response for normal events like maraming tubig, meron na pong mga protocols yan na pinapangunahan ng DSWD pagdating sa response actions. Opo. Nababanggit po, Secretary, in the past, yung terminology na global boiling. Medyo alarming po. Anong pagkakaiba naman ng global boiling, Secretary? Kasi yung boiling, Opo. Para kumukulong na yun. Hindi ginagamit ng scientists ang global kasi global warming lang tayo, wala pong kumukulong tubig. Ginamit lang yan na term ng United Nations Secretary General last year nung napansin na yung July 2023 minute. Gusto lang niyang i-highlight yung kahalagahan ng immediate response sa climate problem. Kaya ginamit niya yung global boiling. Ibig sabihin, umiinit lalo ang mundo. Pero kung mapapansin nyo, hindi naman talaga ginagamit sa mainstream scientific community at global community pagdating sa climate yung ganong salita. Okay. Nakakatakot yung boiling Kaya hindi naman po nagbo-boil ang tubig. Isa na lang ma-segue lang ako ito sa aming Bulkan Taal, Secretary. Hanggang gano'n na lang siya, di ba? Hindi naman talaga ito dangerous yung pinagagagawa, yung alboroto ngayon. Tama kayo, Senator, sa kasalukuyan. Ang lumalabas po dyan ay napakaraming sulfur dioxide gas at minsan nakukulob yan, nagkakaroon ng pressure at nagkakaroon ng mga phreatic eruption na wala pang 1 kilometro kadalasan yung sabog. So, ang bawal lang ay pumunta sa isla o sa Volcano Island, pero sa paligid ng lake or Tagaytay wala pong problema. Okay lang, pero ito kayang heat index ay nakakatulong sa pag-aalboroto niya kasi naiinitan siya, may init sa ilalim, parang bibingka na yan, may init sa ibabaw. May dagdag po ba yan na pressure sa Taal? Wala naman po. Kasi yung init ng araw ay hindi pa sapat sa mas mababa yan sa init ng gas na nagagaling sa ilalim. Kasi kumukulo po yung lake doon sa Taal dahil po sa mainit na gas. So, bali wala po yung init ng araw. Ayun. Pero sabi nila, eventually, makakalamig din ito kasi yung ibubugan niya ay nakaka-cover din. Tama ba ho yun, Secretary? O kwentong kutsero lang yun? Well, tulad ng eruption ng Pinatubo noong 1991, yung initsang abo at sulfur dioxide gas ay parang naging payong sa Pilipinas at buong mundo, kaya lumamig. Pero ayaw natin sumabog ng ganong kalaki, mas malaking perwisyo. Ayun. Cecil, meron ka pa? Istorbo natin, Secretary. Okay na po ako, Sentol. Maraming salamat, Secretary Renato Solidum. At siguro sa susunod, pagbibigyan niyo uli kami. At happy Labor Day, Secretary Solidum. Tama po kayo. I'm very glad to be interviewed ng inyong programa. Maraming salamat. Maraming salamat po. Magandang umaga. Napakinggan po natin ang DOST Secretary Renato
Solidum Jr. Cecil, Yes, nasa ano na ba tayo ngayon sa Palengke Tour? Oh, yes, Sentol. Magbibigay daan muna tayo sa commercial break. Tapos, puntahan natin yung mga report sa labas ng himpilan. Yan, baka may update dun sa mga ginaganap na Jobs Fair. Oo, marami ngayon. Marami rin mga kabataan natin nasa labas ngayon. So, hihintayin natin yung report na yan. Yes, Sentol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:41 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, ng bawat Pilipino. Nagbabalik pong muli ang programang Usapang Tol at Sentol. At tanggap muna tayo ng report mula po sa labas ng himpilan. Ang publiko po ay pinayuhan ng pamahalaan na maglagay ng asin sa inuming tubig para makaiwas sa dehydration. Ang report mula kay Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Pinayuhan ng Department of Health o DOH ang publiko na lagyan ng konting asin ang inuming tubig upang maiwasan ang dehydration sa harap ng napakatinding init ng panahon. Sa kalatas ng DOH na idinaan sa Presidential Communications Office o PCO, sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na ang paglalagay daw ng asin sa tubig ay nakapagpapataas ng electrolyte sa katawan at makapagpapaiwas sa cramps o pamumulikat dahil sa dehydration. Bukod dito, hinimok din ni Herbosa ang mga Pilipino na magdala ng atomizer na pang-spray ng tubig sa mukha at iba pang parte ng katawan para naman sa skin hydration. Samantala, hindi naman inirekomenda ng kalihim ang ilang beses na pagligo raw sa isang araw dahil kailangan pa rin namang magtipid ng tubig. Ibinabala ng opisyal na mga bata, matatanda na edad 50 pataas, mga nagtatrabaho sa kalsada at mga sumasabak sa recreational sports ang may pinakamataas na banta sa exposure illnesses, lalo na kapag umabot na raw sa 50 degrees Celsius ang heat index. Tinukoy din ang mga oras mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon bilang critical hours para sa heat cramps at heat exhaustion na maaring magresulta sa pagkamatay kapag hindi kaagad naagapan. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Ito na yung nababanggit natin, Sentol, na job fair. Meron pong mahigit 100 kumpanya pala. Inaasahan pong makikiisa sa Labor Day Job Fair dyan sa Quezon City ngayong araw. Ang report mula po kay Patrol Number 30, Jelly Mendez. Aarangkada na ngayong araw, Mayo 1, ang One Day to Go, araw ng mga manggagawa job fair na isasagawa sa Rice and Garden, Quezon City. Sisimula ng aktibidad mamayang alas 8 ng umaga at tatagal hanggang alas 5 ng hapon kasabay ng paggunita ng araw ng mga manggagawa. 100 kumpanya ang inaasahang makikisa sa Labor Day Job Fair ng QCLGUs para sa local and overseas employment. Inaasahang dadagsa ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho, partikular ang mga residente ng lungsod, tungo sa pag-angat ng kanilang kabuhayan. Magdala lamang ng resume at sumali sa aktibidad sa pangunguna ng QC Public Employment and Services Office at ng Department of Labor and Employment. Para naman mapabilis ang pagproseso, maaari nang mag-register sa quezoncity.gov.ph/jobfair para sa Job Fair 2024 registration form at mag-browse ng job vacancies o available na trabaho mula sa 100 employers sa nabanggit na lungsod. Bukod sa job fair, magkakaroon din ng one-stop shop para sa mga government services gaya na lamang ng TESDA, BIR, SSS, PhilHealth, Pag-ibig at iba pang serbisyo. Maglalaan din ng libreng point-to-point bus shuttles ang pamahalaang lokal para sa lahat ng mga aplikanteng tatamaan ang ikatlong araw na tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. Magsisimula ang libreng sakay mamayang alas 7:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
DWIZ Balita. Isa pang report, Sentol, na may kinalaman pa rin sa mga aktibidad ngayong araw ng paggawa. May report si Aya Yupanco. Aya? Kasado na ang mga aktibidad ngayong araw ng paggawa ng iba't ibang labor group sa ilang pangunahing lugar sa bansa. Sa abiso ng Kilusang Mayo Ono, KMU, at Bagong Alyansang Makabayan, alas 10 ngayong umaga ay isasagawa nila ang kilos protesta sa harap ng US Embassy sa Rojas Boulevard, Maynila. Ito nila ay bahagi ng kanilang pagtutol sa pakikialam ng Estados Unidos sa ekonomiya, aspetong politikal, gayon din ang panghihimasok sa militar at pagpapasimuno ng labanan sa rehiyong Asia Pacific. Magtitipon-tipon muna sila sa Plaza Salamanca sa kanto ng Taft Avenue at ng TM Callao. Itong mga realista sa kauusad papuntang tanggapan ng US Embassy sa Rojas Boulevard. Ang grupo naman ng mga tsuper ng jeepney o piston ay nakalahok din sa inilatag na Labor Day protest mula naman dyan sa may UST Espanya. Ay lalakad naman ang kanilang grupo papuntang US Embassy kung saan sila iaanib sa mga kasamahan mula sa KMU at grupong bayan. Samantala, ngayong araw ay kasado na rin yung jobs fair ng Department of Labor and Employment o DOLE sa 76 na jobs site sa iba't ibang rehiyon ng bansa at ang mahigit 70 kadiwa ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan makakabili ng murang paninda ang ating mga kababayan. Ito si Patrol number 5. Ay, yung para sa implementado ng lakas ni WIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Okay. Eto na, Sentol, puntahan na natin itong araw-araw nating minumonitor na presyo ng mga Saan palengke ngayon napunta? Sino ba nasa labas ngayon? Si Maring Alexa, Sentol. Alexa, kung nasaan siya ngayon, mainit. Alexa, nasaan palengke ka ngayon? Magandang umaga sa mga Tortol at Miss Ceci, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Dito tayo ngayon sa Trabaho Market sa Manila para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang gulay, sibuyas, nasa 70 to 80 pesos per kilo, bawang 140, patatas at ampalaya 100 piso per kilo, sayote 60, kamatis 70, luya 200, talong 70, repolyo nasa 70 pesos din per kilo. Yung karne naman, ang pork chop ay nasa 255 pesos per kilo, laman 360, liempo 420, buto-buto 270, gasim 235 at ay nasa 300 pesos per kilo. Yung manok naman nasa 145 to 150 pesos per kilo. Pagdating naman sa isda, yung galunggong nasa 260, bangus 220 to 250 pesos per kilo, tulingan 240 at ang tilapia ay nasa 150 pesos per kilo. Senator, Miss Cecil. Pakiulit nga yung kamatis kung magkano ulit. Alexa? Senator, yung kamatis natin nasa 70 pesos per kilo. Medyo mataas na. Medyo mataas. Nagko-40 lang tayo ng isang linggo. Sino naman yung mapalad natin na winner ng ating Sentol token? Natin ngayon si Kuya Mateo Dahon, tindero siya ng mga karne dito sa Trabaho Market. Ayun, Kuya Mateo, kumusta ka? Okay lang po, sir. Oo, mukhang wala nang laman tong stall mo. Nabenta na ba lahat? Po? Wala ka ng tinda, naubos na, napakyaw na. Marami pa po, sir. Marami pa, oo. At ingat-ingat tayo, mainit ngayon. At ikumusta mo rin kami sa mga samahan mo dyan. Cecil, baka may tanong ka kay Kuya Mateo. Oo, ano ba tinitinda ni Kuyang Mateo? Po? Anong tinitinda niyo, Kuyang? Halo-halo po, ma'am. May kalabaw po, may baboy, frozen. May manok po. Mga karne. Opo, karne po. Oo. Ayun. Nagtaas ba, Kuya, ang presyo? O parehas lang? Nang nakaraan po, ma'am, nagtaas. Kaunti lang naman. Yung batok po ang nagtaas, ma'am. Tinga. Tapos,
Ayun. Ang baboy ganun pa rin. Yan lang. No? Manok steady po. Ayun. Ano naman, Kuya, kamusta ang benta? Ngayon ay holiday. Baka malamang may marami-rami tayong mga kababayan na magtutungo sa mga palengke para mamili. Matumal po ma'am pag walang pasok. Ay, ganun ba? Opo. Pag may pasok lang, maganda-ganda ang bintahan po. Ay, ganun. Di bali, maaga-aga pa naman, Kuya Mateo. Opo, ma'am. Oo. Mahaba pa ang araw. Opo. Maaga pa. Oo. Basta isusuot mo lang yung sombrero at t-shirt. Oo, Sentol. magic yan, hindi ka maiinitan. Kuya Mateo. Komportable yan. Sige. Maraming salamat. Kumusta na lang dyan sa mga kasamahan mo sa yung mga masisipag na vendors natin dyan sa trabaho market. Alexa, salamat din sa iyong pag-ulat at huwag masyadong magpaaraw. Oo nga. At yung ating mga kababayan, Sentol, na alahok, makikiisa, magtutungo sa mga jobs fair. Naku, wag mong kalilimutan. Yung mga taga Baguio naghihintay sa akin sa Baguio City. Naku, hindi po tayo nakadalo pero nandyan po yung mga kasamahan ko para tumulong at mag-assist sa inyo sa lungsod ng Baguio para sa isang jobs fair. Naku, at kumusta na rin kay Congresswoman Magsino at kay Mayor Magalong ng Baguio City. Ang madalas na Congressman Go. Ang madalas na temperature dyan, Sentol, sa Baguio, mukhang yan yung pinakamalamig. 28 degrees Celsius. Ako, ang lamig na nun. Ang ganda na nun, oo. Ikumpara mo dito sa Metro Manila, 45, yung Dagupan City, 48, nag-51 pa ng yung isang tinatanong ko kanina kay Secretary Solido, malungo pala sa Thailand, 44, heat wave na ang tawag. Wow. Ang Myanmar, Sentol, 48 degrees. Oo, ayun na nga. Sa kanila sa Thailand, 44.2 degrees, heat wave na. Oo, kaya siguro pag hindi na gamitin na yung term na heat wave kasi parang international term na ito eh. Yung buhat sa Thai Meteorological Department. Yung kanila, 44.2 degrees. Wow. Heat wave na sila. Tayo, nagpo-47 pa ata tayo, 52. Tayo nung isang nung weekend, Sentol, nung linggo. Mas mainit tayo. Talo pa rin natin sila. Ganun ba? Sa iba Sambales. Dyan sa Thailand, Sentol, may mga napapaulat na rin na nasawi dahil sa matinding init ng panahon. Oo, ayan na nga. So, sa mga taga Baguio at mga kasamahan natin dyan na naghihintay, nandyan na po yung mga kasamahan natin para tumulong sa inyo sa jobs fair sa Baguio City. Yan. At huwag kalilimutan, Sentol, na magdala ng tubig. Yun. At salamat na rin kay Secretary Benny Laguesman na tumulong dyan sa atin. Ayan, dyan sa jobs fair sa Baguio. Ano yan mahigit 9 na pong mga lugar yan sa buong bansa, Sentol. Lalahukan ng kulang-kulang 2,000 mga employer yung jobs fair na ikinasa sa buong bansa ngayong araw at higit 154,000 na mga job vacancies yung inaasahang iaalok sa mga nasabing jobs fair. Basta wag lang kalilimutan ang pagdala ng tubig, yan, stay hydrated, payong o kung anumang pananggalang pa sa matinding init ng panahon. At samantala, Sentol, bago po tayo tuluyang magpaalam, bigyang daan po natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. A quote to live by this May. If your actions inspire others to dream more, do more, and become more, then you are a noble person. Think good, think God, thank God. Have a relaxing Labor Day. God bless you. God bless you. God bless us all. At sa lahat po ng sumubaybay sa atin ngayong umaga, mula dyan sa Trabaho Market at yung mga kasali sa Jobs Fair, ito po si Senator Tolentino. Mag-ingat po tayo at magkita-kita ulit tayo bukas. Bukas naman, Cecil, baka ako mag-uulat kung maaga. Ako po ay nasa Camarines Sur. Wow. Bukas po ng umaga para sa ilang events po sa Nabwa at sa Ipil, Camarines Sur. Bukas po ng umaga. Mainit-init din yata ang panahon dyan, Sentol. Dun sa area ng Camarines. Sanay na ho tayo. Sanay na tayo sa ganon, na init. At pagkikita-kita ulit tayo bukas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po si Senator Tolentino. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa, Antabayanan. Ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino.
ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, pagbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat